Hi guys, welcome back to my channel, The Off Duty Supervisor. And for today's day off, bibigyan ko kayo ng konting update, tips at mga plano namin sa aming mini vegetable garden. Umpisahan natin ang update sa aming mga tanim na mint. Itinanim namin ang mga ito sa mas malaking lagayan para mas mabilis silang dumami. Ang sukat ng rectangular pot na ito ay 27 by 10.5 by 7 inches. Sa pagpupropagate or pagpaparami ng mint, pumuputol lang kami ng 3 to 4 inches na sanga at ito yung tinatanim namin. After 1 to 2 weeks ay buhay na ang mga ito. Sunod naman ay ang tanim naming mga talong. Nakatanim sila sa square pot. Ang sukat nito ay 10 by 10 by 8 inches. Hindi kalakihan ang pinaglalagyan nila, pero nabubuhay naman ang aming mga tanim. At kung napanood nyo yung unang naming mga videos, ay marami na din kaming naaning mga bunga sa dalawang puno namin ng talong. Sa ngayon ay nasa mahigit 5 months na sila, pero patuloy pa rin ang pagbunga nila. Nagtanim na din kami ng mga panibagong talong at inilagay namin sila sa rectangular pot. Nag-uumpisa na din silang mamulaklak at may mga pailan-ilan na ding mga bunga. At ito naman yung mga bago naming mga tanim na sili. Siling panigang, siling labuyo at bell pepper. Medyo hindi kami successful sa pagtatanim ng sili. Kumukulubot, naninilaw at naglalagas ang mga daon ng aming mga tanim. Sa ngayon ay nag-observe kami kung dahil ba sa sobrang init, sobrang dilig, or dahil sa aphids kaya hindi kami nakakabuhay ng aming mga tanim na sili. Nag-try din kaming magtanim ng lettuce gamit ang hydroponics Kratky method. Ang technique na ito ay ang pagtatanim ng mga halaman gamit ang water-based nutrient solution sa halip na sa lupa. First time naming magtanim ng lettuce at first time din naming gamitin ang technique na ito. Mukhang successful naman kami sa unang pagtatanim namin ng lettuce, pero marami pa kaming dapat pag-aralan at matutunan. Nag-try din pala kaming magtanim ng ilang pirasong lettuce sa lupa para i-observe namin kung alin sa dalawa ang mas magiging successful. Katabi naman ng mga tanim naming lettuce ay ang mga tanim naming kamatis. Nakatanim din sila sa square pot. Nasa 4 months na mula na maitanim namin ang mga ito at nasa mahigit 5 feet na ang taas nila. Nakakaani na din kami ng mga bunga nila. May mga nakabang na din kaming mga bagong tanim na kamatis para if ever na hindi na mamunga ang mga mature na kamatis, meron ng mga bagong tanim na mapapakinabangan. Succession planting ang tawag dito para dire-diretso ang pag-aani at dire-diretsyong maging productive ang ating garden. Ito naman ang aming mga tanim na pechay. Vertical planting ang style na ginawa namin para mas ma-maximize namin ang aming space at mas madami kaming maitanim na pechay. Gumamit kami ng mesh wire, wall mounted, at yung gate na ginawa namin ay mesh wire din. At dito namin isinabit ang mga tanim naming pechay. Nakakadalawang ani na kami ng pechay, so pangatlong tanim na namin ang mga ito ngayon. At tulad nga ng sinabi ko, pinapractice namin ang succession planting. Kaya naman may mga bago na kaming mga punlang pechay
para dire-diretsong maging productive ang aming mini vegetable garden. Nagtanim din kami ng 4 na pirasong mais. Sa 20 liters na lagayan ng tubig, mahigit 48 inches na ang taas nila at mukha namang malusog sila. I-update namin kayo pag nag-umpisa na silang mamunga. Ito naman ang 9 na pirasong tanim naming labanos na nakalagay din sa rectangular pot. Maghihintay lang kami ng 1 buwan at may maani na kaming labanos. Dito, sa isa pang 20 liters na lagayan namin ng tubig, nakatanim ang puno namin ng kalamansi. Nag-uumpisa ng tumubo ang mga bagong sanga at dahon nito. At dahil grafted ang tanim naming kalamansi, kahit mababa pa ay nag-uumpisa na din itong mamunga. Ito naman ang tanim naming tanglad. Pag humaba na ang mga dahon nito, ay tinatalbusan na namin ito agad para hindi masyadong mag-consume ng space at mapakinabangan namin agad ang mga dahon nito. Ito naman ang talbusan namin ng upland or Chinese kangkong at kamote. Nakatanim sila sa square pot. Naisipan naming magtanim nito para every time na gusto naming magluto, meron na kaming libreng mapagkukunan. Dito naman sa tabi ng aming mga tanim na talong, nakatanim ang mga puno namin ng sitaw. Companion planting ang tawag dito, para mas ma-maximize pa namin ang space ng aming mini garden. Meron kaming 6 na puno ng sitaw na nag-uumpisa ng mamulaklak at meron na ding mga pailan-ilang mga bunga. Ito naman ang tanim naming oregano. Mas malago na siya mula nung una namin itong itinanim at napapakinabangan na din ang mga dahon nito. Ang tanim naman naming basil ay nakalagay din sa rectangular pot. Patuloy ang paglugo nito at may mahigit 15 pieces na kaming mga bagong tanim na basil galing sa mga sanga nito. Madali lang mag-propagate o magparami ng basil. Gaya ng mint, kumukuha lang kami ng sanga ng basil at ito ang tinatanim namin. After 1 to 2 weeks ay buhay na ang mga ito.
Patuloy din ang paglago ng tanim naming bamboo. Meron lang kaming konting problema dahil sa aphids at langgam. Kung alam nyo ang safe na solusyon para ma-eliminate or matanggal ang mga ito sa aming mga halaman, please comment down below. Malaking tulong po ito para ma-improve po namin at mas maalagaan ang aming mga tanim. Sa labas naman ng aming mini garden, nakatanim sa 20 liters na lagayan ng tubig ang aming puno ng malunggay. At bukod sa nakadadagdag lilim ito sa aming mini garden, na isasaog din namin ang mga dahon nito sa tuwing kami ay nagluluto. At ngayon ay nag-uumpisa na itong mamulaklak. I-update din namin kayo kung makakaani kami ng mga bunga galing dito. At kung napanood nyo po yung last update namin sa aming mini vegetable garden, nagtanim kami ng mga cuttings ng iba't ibang kulay ng bougainvillea. Pinagsama-sama namin ang mga ito sa isang lagayan. And after 2 months ay buhay na ang mga ito at may mga nag-uumpisa na ding mamulaklak. Napakadaming benepisyo ng pagtatanim. Pwede itong maging banding ng pamilya, pantanggal inip, therapy, at may libreng sahog na sa tuwing tayo ay nagluluto. Marami pa kaming balak itanim at talaga ang mga hayop sa aming mini vegetable garden. Sana po ay samahan nyo kami sa aming mini vegetable garden journey. Hanggang dito na lang po ang aming video. Salamat po sa panonood. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na mga update sa aming mini vegetable garden. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, ay please support my channel and click the subscribe button, like and share. At pakipindot na rin po ang notification bell para every time na may upload kaming mga bagong videos ay ma-notify kayo. Muli, maraming salamat. God bless!